Lobat si Amor. Alam niyo kung bakit? Kasi, wala naman talaga kung balak pumunta dito para mag-speech or whatever. Ibang pinunta ko dito eh. Ano bang pinunta niyo dito? Para ibalik ang kalayaan ng Pilipinas! Ano ang pinunta niyo dito? Ibalik ang kalayaan ng Pilipinas! Pumunta ba kayo dito para manood ng speech? So lang, hindi ako mag-speech. Pero ito lang ha, on a very serious note. Marami kasi ang sa atin napapagod, nawawala ng pag-asa. Rally na naman. Wala namang mangyayari. Kung konti lang naman tayo, wala namang dumarating. Ito lang, alright? Just a word of encouragement. Hindi madali ang laban na hinaharap natin. So it would be very stupid para sa atin na isipin na mapapanalo natin to agad-agad. Alright? Walang manghihina ng loob. Dahil walang madali sa buhay. Kailangan mong mag-push back, lumaban, show up even when you don't feel like showing up. Okay? Walang mahina ng loob. Walang susuko. Dahil kung ang putang inang gobyerno ay napaka-persistent na magnakaw, kung ang motivation nila ay pera-pera lang, pero hindi sila tumitigil, dapat ang mga mamayang Filipino mas persistent. You know why? Our motivation has nothing to do with money. Our motivation has nothing to do with attention, with clout, with whatever. Ang motivation natin ay napaka-noble. Kalayaan at kinabukasan ng ating bayan. So walang magsasabi, alam kong nakakapagod, magastos, pero walang magsasabi na another rally na naman. Hanggang may putang inang drug addict na presidente na nakaupo sa Malacanang, walang titigil sa paglabas sa kalsada dahil ang pinaglalaban natin ay hindi pera. Ang pinaglalaban natin ay kinabukasan. We only have one shared future on this shared country. Kaya walang manghihina ng loob. Lahat mga kababayan, araw po ng kalayaan natin ngayon. Totoo po ba ang sadyang malaya tayo? Hindi! Walang kalayaan! Maligaya ba? Masaya ang ating kalayaan? Hindi! Mayado. Isang malaking sindikato ang gobyerno ngayon. Ano sabi mo? Isang malaking sindikatong gobyerno? Isang malaking sindikato ang gobyerno ngayon. Mga kababayan, matagal ng panahon, noong Hunyo 12, sa araw na ito, 1898, 127 years ago, ang ating mga ninuno, itinayo ang bandila ng Pilipinas dyan sa Kawit, Cavite. Iyon ang papahiwatig, nagpapatunay ng mga Pilipino ay kayang tumayo, manindigan at lumaban. Ipinakita nila na tayo ay may kalayaan. Pero ang masakit na katotohanan, 127 years ago, tayo ay, totoo yung sinabi nyo, hindi tayong tunay na malaya. Napalis natin ang mga dayuhan. Pinalis natin ang mga Hapon, mga Amerikano, mga Kastila. Pero merong naiwan mga taong nandito sa ating bayan. Hindi sila dumating dito sa atin sakay ng mga barkong pandigma. Hindi sila nagsasalita ng
wikang banyaga. Sila ay mga kapwa nating Pilipino, nagsasalita ng Pilipino. Sila ang mga tawag dito, nangungubkob sa atin, nagpapahirap sa atin. Okay? Ang mga taong ito ay Pilipino na katulad natin. Sila ay nakaupo sa mga opisina ng gobyerno. Sila ay nasa Kongreso. Sila ay mga taong dapat ay maglingkod sa atin. Pero sa halip tayo ay ninanakaw at nilalapastangan. Habang marami sa atin naghihirap na halos hindi makakain maghapon, hirap na hirap, mga magsasaka, mga manggagawa, kung ano pa, sila ay nagpasasa sa kanilang mga ninakaw na pera sa ating bayan. Hindi ito ang kalayaan na pinaglaban ni Jose Rizal. Hindi ito ang kalayaan na pinangarap ng ating bayaning si Andres Bonifacio. At hindi ito ang kalayaan na nagdugo ang ating mga ninuno, mga bayani. Kaya mga kababayan, panahon na para tayo magkaisa, manindigan, para matapusin na natin itong nangyayaring pandarambong sa ating bayan, para tayo tunay na maging malaya. Mga kababayan, tayo ay merong kalayaan para ipahayag ang ating damdamin. Tayo magsama-sama para tapusin na natin itong kalokohan ng ating mga kababayan ito nagpapasasa sa atin. Marami sila, nandiyan lang sila. Panahon na para tayo ay magsama-sama at panagutin sila, isoli ang mga dapat nating, ang dapat nilang, ang mga ninakaw nilang mga pera sa taong bayan. Ang kalayaan para ito ay ganap at tunay, dapat manumbalik ang katapatan at katinuan dito sa ating gobyerno, sa ating bayan. Hindi patuloy tayong tunay na malaya dahil sa mga taong ito na namamantala palagi sa atin. Kaya tayo magtulong-tulong mga kababayan para sa ikabubuti ng ating bayan. Kapag nagsama-sama tayo, walang makakapigil sa atin, walang kapangyarihan makakapigil sa atin. At sa huli, may sasabi natin sa mga susunod na henerasyon sa atin, kung tatanong ginawa natin, sasabihin natin, tayo ay nanandigan, tayo ay lumaban sa kabuktutan na nangyayari sa ating bayan, at dahil mahal na mahal na ating bayan, tayo ay sama-sama. Ang kalayaan na hindi lamang alaala ng nakaraan, ito ay ipinaglalaban sa kasalukuyan at pinapangarap sa kinabukasan sa hinaharap. Mga kababayan, kung ako minsan ay bilang retiradong sundalo, napakasakit para sa akin. Kung mag-isa naman ako, inaalala ko yung ating nangyayari sa ating bayan. Hindi itong bayan na pinangarap ko, hindi yung bayan na inaasahan ng mga mamamayan. Napakasakit sa damdamin. Yung aking puso ay dumurugok sa nangyayari sa atin. Marami sa atin na naghihirap. Samantalang mga ilan, mga mangilan-ilan, nagpapasasa, ninanakawan ng taong bayan. Kaya mga kababayan, tayo magsama-sama. Ipagpatuloy natin ang sa ating samahan para tuluyan ng matapos ito ito ng mga ating mga nasa gobyerno. Pinangungunahan ng ating mga nasa executive, legislative, judiciary, sama-sama na silang lahat. Kaya mga kababayan, ipagpatuloy natin para maganap natin ang tunay na kalayaan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino, mabuhay mga kawal, mga pulis, mga lingkod bayan, mga magagawa, mga kabataan, mga mangingisda, mga magsasaka, mga iba't ibang komunidad ng pananampalataya. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang tunay na kalayaan, mabuhay tayo na. Maraming salamat.